Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Mamina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si Mamina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling Anyway, so ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayan po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari to December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator Jinggoy. Yes. Yes, please. Mr. Chair. Go ahead, please. Interjection lang, Mr. Senator Jinggoy. Kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, sa message mo nung December 11, which excuse me, Senator Jinggoy. Yes. Nagpaalam po sa chairman si DPWH Secretary Vince Dizon at saka si AMLC Executive Director Matthew David kasi may mga importante silang lakad. Kaya sinabi ko kanina before 12, papakawalan na natin sila. So kung may tatanong po kayo, meron pa tayong 12 minutes. Tanungin nyo sila para pag-alis nila, wala na tayong kailangan i-force yung tanong para sa kanila. With the indulgence po of Senator Jinggoy, Mr. Chair, I have few questions para po kala Secretary Vince Dizon at saka sa AMLAC po. With the permission of the body, mag-interject, especially Senator Jinggoy, kasi paalis na yung dalawa. Okay, all right. Thank you. Mr. Chair, Secretary Dizon, ito po bang EGB Builders ay nilagay na po ninyo sa kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, Mr. Chair? Wala pa po kaming nakikitang proyekto at ebidensya na nag-lead dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang ho na narinig ito, itong EGB Builders. But we will look into it po, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa po. Kasama po siya doon sa top 15, Mr. Chair, itong EGB Construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have the evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Kasi ito pong Wawaw Builders na ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw sa mga
tiga DPWH po sa First District ng Bulacan. So might as well include them in your investigation, including Wawaw na rin po, na kung po pwede po maimbestigahan ito at makasuhan, and then mapasama po sa AMLAC. Nandito po si Engineer Baggaw. Pwede niyo Engineer tanungin. Baggaw. Your Honor, if I may, allowed to manifest. Go ahead. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, po, hindi po ako ang may-ari ng Wawaw Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po 3 dekada or 35 years na po ang EGP Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpati. Ang tanong ko lamang kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw kasi meron po kaming ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa makokontem po na komite na ito. Do you own Wawaw Builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wawaw. All right, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay member ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? Sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How Yes, many Your years you've been a member of PICAB? I was appointed by then President Duterte, and then I was reappointed by President Bongbong. Ilang taon po kayong sa PICAB? 3 years kay President Duterte, and I serve as on holdover capacity ng 1 year kay... Pero tama po ba na ang PICAB po ang nagbibigay ng mga lisensya po sa mga kontraktor? Tama po ba ito? Tama po, Your Honor. Okay. Teka, Senator Erwin, ang inalaw ko lang, tanong doon sa dalawang aalis. Opo. So baka pwede I'm sorry, Mr. Chair. Kaya nga po, bubugin. yeah, what I'm saying is kanina nga po, baka pwede pong request po natin sa DPWH na tignan po ito, isama na rin po kasi nasa top 15 po itong Bagao Builders at meron din po silang poor unsatisfactory report mula po sa GPBB, mula po sa SIAP. So kailangan din siguro mapasama sa kasuhan ito, kasama po yung Wawaw, and then doon po sa Anti-Money Laundering Council, baka pwede na rin po i-freeze sa mga assets nito, Mr. Chair. Mr. Chairman, unang-una po maraming salamat po sa bagong information na ito. Kung mamarapati niyo po, hihingiin ko po yung mga information sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makakaasa po kayo na once we receive this, uumpisahan na rin po namin ang investigasyon dito. Maraming salamat po. Interjection, Mr. Chair, with the for AMLAC. Meron pang question sa AMLAC, si Senator Erwin. Mr. Chair, for the 2 construction companies that you mentioned, you can confirm that we are also investigating them for purposes of starting these flood control projects, Mr. Chair. You're referring to EGB and EJB Wawaw. and Wawaw Thank you. Construction, Mr. Chair. Senator Bam, no? Yeah, With the permission of Senator Estrada. One item for Secretary Dizon. So nire-research po namin yung Philippine Competition Act, and the PCC can file based on an administrative complaint, no, fines on those engaged in bid rigging at a fine of 100 to 250 million per instance. Kung 600 po yung kontrata natin, that's 600 times 100 million or 250 million, aabot ka ng 150 billion pesos in fines. And you only need substantial evidence, not evidence beyond a reasonable doubt, because this is administrative.
So I suggest po that the executive talk to the Philippine Competition Commission, simulan nila yung kanilang motu proprio investigation at piyansahan na po natin yung mga kontraktor na may mga ghost project para ma-recover po natin yung pera. Mr. Secretary. Maraming salamat po dito sa bagong information na ito at tayo po ay immediately po makikipag-usap kay Chairman Mike Aguinaldo ng PCC at sa kanyang team para po maumpisahan natin kaagad to. Maraming salamat po sa suggestion. Secretary, the admission na may binabayad upon award, na may SOP upon award is already an evidence of bid rigging. So nandito na po lahat ng mga kailangan po na ebidensya dito po sa ating komite. Maraming salamat po at gagawin po natin to agad-agad. Thank you very much. Very quickly, Mr. President.